Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, Leo, first card po ninyo, we have Death Energy. So, napakaganda nito kasi meron ditong pagbabago na gagawin kayo. So, definitely, you're heading towards a new direction dito. You're going to start something new in your life related no, sa inyong money, career, and finances. So, maganda, napakaganda pagbabago talaga ito na gagawin ninyo. Okay? Kasi Death Energy is a massive transformation and kumbaga, out with the old, in with the new, dito yung approach ninyo. And balik na rin natin, magsimula tayo dito sa Six of Cups, Six of Swords. Dito moving on kayo no? Moving on kayo, manggagaling kayo dito sa isang sitwasyon na it's very toxic, 'di ba? Very toxic para sa inyo, mabigat ang inyong loob, maybe you have sacrificed a lot para dito pero hindi ninyo nakuha yung expectation or hindi ninyo na-meet yung expectations ninyo rito. Bagkus na disappoint kayo, no, ng bonggang-bongga dito. Maaring pwedeng pwedeng sa career, pwedeng sa trabaho ninyo, 'di ba? Na maaring gamit na gamit kayo, no? Pwedeng sobrang pagod kayo, exhausted kayo, you were taken advantage of ng inyong kumpanyang pinagtatrabahuan. Siguro naabuso kayo rito, no? Mas abusado yung kumpanyang pinagtrabahuan mo. Kumbaga siguro overwhelming task, overwhelming na obligasyon, responsibilidad, duties and responsibilities ang talagang nilagay sa balikat mo rito. Pwedeng ang iba sa inyo dito, sobrang physically demanding siguro yung trabahong ito. Talagang physically, you're exhausted, you're burnout, you're tired, you were taken advantage, 'di ba? Kasi pwede rin na sa sobrang pwedeng pa-overtime pero maaring hindi ka compensated, parang hindi ka pinagtatrabaho rito, no? Pwedeng ganun ang nangyari rito. Kaya nasaktan ka dyan ng bonggang-bongga kasi parang hindi ka naman nirespeto nung trabaho. 'Di ba? Hindi ka nirespeto ng employer mo, ng manager mo, ng boss mo. So, pwedeng 'yan ang naging sitwasyon mo rito, no? Kaya pwedeng iiwanan mo na 'to. You're going to give up, 'di ba? Kasi parang hindi ka naman trinato na tao, kumbaga, dito sa sitwasyon na ito. Kaya maaring yung success mo dito is yung makawala ka, 'di ba, sa trabahong ito. Makawala ka sa sitwasyon na ganito, 'di ba? Kaya aalis ka, no? Ang iba sa inyo pwedeng magre-resign sa trabaho because maaring ganun ang sitwasyon. As in, hirap na hirap ka dyan. So, maybe you're heading towards a different place. Pwedeng aalis ka na dyan physically, no? You will remove yourself physically from that place, from that situation, 'di ba? Maaring hindi ka din bayad dyan, no? Parang hindi ka binayaran, no? Talagang inabuso ka lang. So, pwedeng ganun ang ganap, no? And maybe definitely may travel, 'di ba? Kasi nga pwedeng aalis ka na talaga diyan sa trabahong 'yan. And si Ten of Swords, ito 'yun, niloko lang kayo no? Ito 'yun Ito 'yung naramdaman ninyo na parang ay inano ka dito. Pwedeng ang iba sa inyo trabahong abroad ito, no? Kasi madalas tayong nababalitaan na mga ganyan na iba yung pinirmahang kontrata dito sa Pilipinas, tapos pagdating sa kung anumang bansa yan na pinuntahan ninyo, hindi naman yun ang binigay ng trabaho sa inyo, 'di ba? Hindi yun ang tinupad ng employer na kung ano ang nasa kontratang pinirmahan, hindi man yan ang pagdating doon, hindi yun ang pinatrabaho. So in a way, niloko kayo, 'di ba? Binudol kayo, in-scam kayo. So maaring may ganong sitwasyon ang iba sa inyo rito, no? Kaya you were feeling betrayed talaga. Talagang niloko kayo ng bonggang-bongga. Kaya pwedeng ito yun ang sitwasyon mo. Pero this is 10, no? 10 resonates
with ending and beginning. So, maaaring isasara mo na ang pintong ito, maaaring makakawala ka dyan, makakatakas ka dyan, makakaalis ka sa sitwasyon na yan. Kaya, papunta ka sa pagbabago. No? You want change. You want change in your life. O pwedeng babalik ka na dito sa Pilipinas, maaaring makakahingi ka ng tulong sa embassy or kung kanino man, kung saan man, 'di ba? Saang man sangay ng gobyerno na pwede kang makahingi ng tulong. So, pwedeng babaguhin mo, no? Babaguhin mo ang sitwasyon mo. Maaaring pagkaalis mo, pag nakawala ka na sa sitwasyon na yan, pwedeng makakapag-isip ka na ng panibagong path. Maaaring, alam mo yon, totally baka mabago yung perspective mo, totally baka mabago na yung ano mo, yung ideals mo, maaaring mabago na yung mga paniniwala mo, yung ganon, no? So, there could be a lot of change that is going to happen in your life, you know? So, what else? So we have love life, free from problems and money troubles, enjoy the passion of love and be loved. So buti na lang siguro, meron kayong loved one that is very supportive of you. You know, buti na lang siguro, meron kang person, no, yung love life mo, maaaring siya yung sasalo, kumbaga, sa bigat, no, na nararamdaman mo. Maaaring nandiyan siya para sa'yo, para tulungan kang makarecover, tulungan kang ma-overcome mo ito na experience na yan, no? And magpaparamdam siya or ipaparamdam niya sa'yo yung halaga mo, ipaparamdam niya sa'yo yung worth mo, 'di ba? Yung pagmamahal niya sa'yo, pag-aalaga niya sa'yo. So, parang in a way, gagaan ang pakiramdam ninyo dyan. So, we have a star power, become an influencer of the company, and earn fame, popularity, step into the spotlight. So, baka ang iba sa inyo rito, na pwede makakuha kayo ng ibang trabaho na parang magiging influencer ka, no, maaaring sa advertising ito, or maaaring ikaw mismo yung magiging endorser, diba, ng kumpanya or ng kung anong produkto, pwedeng ganun, or pwedeng social media, diba, pwedeng magiging social media influencer kayo, no, or content creator. So what else? We have fast changes, and mabilisan, no, ang mga pangyayaring magaganap, no, talagang yung pang sa isang iglap, no, mababago ang inyong sitwasyon, parang ganon. So, since this is a reading for the money, career, and finances, so pwedeng trabaho, career yan, or business ninyo, no, na magkakaroon ng bigla ang pag-shift, no, ng mga pangyayari. Kaya, good luck sa'yo. So, what else? We have shopping. Ayan. So, mag-iingat kayo ha sa pag-shopping ninyo. Kasi pwede na, kayo, Leo. Pwedeng, ang tawag dito, mahilig kayo sa shopping. Kaya, kung mayroon man kayong pera, make sure, no, na yung stick to the budget kayo. Huwag kayong papadala sa temptation. Huwag kayong papadala sa mga, alam mo yun, yung mga mabulaklak na, no, ang tawag dito, yung sales stock ba, no? Huwag kayong papadala sa mga sales stock. Okay? Kung ano talaga yung kailangan ninyo, yun na ang bilhin ninyo, okay? So, we have new assets. Baka ito yung dream car ninyo, mabibili nyo na. Maaaring makukuha nyo na din, makakapag-ipon na kayo, no? So, pwedeng, ito na, dream come true na, at mabibili nyo na yung dream car ninyo. Debt, ayan. So, siguro, ang iba din sa inyo, meron mga bayaran, meron mga pagkakautang. So, siguro, versus, diba, sa pagbibili na kung ano man yung assets, diba, that's a big purchase. Kung sa iisang tao ito, diba, na energy na to. So, siguro, pag-isipan ninyong mabuti, 'di ba? Kung ano yung uunahin ninyo, yung pagbabayad ng utang, pagse-settle ng mga pagkakautang, or bibili kayo ng big purchase na yung dream car ninyo, no? So depende yan sa inyong sitwasyon. We are all given free will, but yeah, this could be a reminder para sa iyo na ang utang ay utang at dapat bayaran.
'di ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.